Pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa loneliness or in Tagalog, kalungkutan, no. Alamin natin dito kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng kalungkutan at kung ano nga ba ang benefits na hatid ng kalungkutan, no, at saka kung paano nga ba natin i-handle or kung paano natin i-overcome itong kalungkutan na ito guys, no. Ang kalungkutan na ito guys, no, ay normal na nararamdaman ng isang tao, no, kapag tayo ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay natin, no. Normal na nakakaramdam tayo ng kalungkutan at saka halimbawa tayo ay nawala ng mga mahal natin sa buhay, nakakaramdam tayo ng kalungkutan, no. At saka kung tayo halimbawa nawala ng trabaho, natanggal sa trabaho, kunwari, normal yun na mararamdaman talaga natin yung kalungkutan, no. At saka isa na rin sa dahilan kung bakit naging malungkot tayo ay yung mag-isa lang tayo, no. Yung bang wala tayong kasama sa buhay, no. Ina-isolate natin yung sarili natin, yung namuhay tayo mag-isa, normal yun na makakaramdam ka ng kalungkutan, no. Isa din sa dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng kalungkutan ay yung break up ng magkarelasyon. Halimbawa, nag-break kayo ng boyfriend, girlfriend nyo, di ba? Normal yun na makakaramdam kayo ng kalungkutan, no. Pero sana guys, no, itong kalungkutan na nararamdaman natin guys, no, alam natin kung paano i-overcome ito, no, para hindi tayo lamunin ng tuluyan ng kalungkutan na ito. Baka mamaya kung hindi natin alam i-handle ito, hindi natin alam i-overcome ito, makapag-isip tayo ng hindi maganda na pwedeng ikapahamak ng buhay natin, di ba? So alamin natin dito guys, no, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nalulungkot tayo, no. Tulad ng sinabi ko guys, no, una na talaga dyan, halimbawa nawalan tayo ng mahal sa buhay, syempre malulungkot tayo, no. Pero sana sa panahon ng kalungkutan natin, lagi tayong positive mag-isip, di ba? Para hindi tayo matangay ng kalungkutan natin, no. Lagi nating iisipin na laging may dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, no. Katulad na lang ng pagkawala ng mahal natin sa buhay, isipin na lang natin para hindi tayo lamunin ng kalungkutan natin ay talagang lahat naman tayo talaga doon ang punta natin, no, sa ayaw at sa gusto natin. Darating talaga ang araw na tayo ay mawawala sa mundong ito, no. Kumbaga una-unahan lang yan, nawala lang yung mga mahal natin sa buhay, pero tayo din doon ang punta natin. Kaya ang mahalaga, tanggapin natin sa sarili natin na talagang mawawala talaga ang bawat isa sa atin, no. Kaya kailangan lang ay matatag at malakas ang loob natin na tanggapin yung katotohanan, no. At saka pangalawa naman dyan, halimbawa, no, tayo ay nawala ng trabaho, ang lagi na lang nating iisipin, no, kung mayroon mang mga pintuan na nagsara, halimbawa nawalan ka man ng trabaho, lagi nating iisipin na may panibagong pinto, may panibagong opportunity na magbubukas para sa atin, no. Kaya wag tayong malungkot sa mga ganung pangyayari, no, kasi laging may kapalit na maganda yung mga kawalan natin, no. Halimbawa nawalan tayo ng trabaho, no, lagi nating iisipin na kung nagsara man yung isang opportunity na yon, laging may panibagong opportunity ang magbubukas para sa atin, no. Malay nyo mas maganda pa pala yung kapalit na opportunity kaysa doon sa nawala, di ba? Kaya sana, no, ganun tayo mag-isip, no. At saka halimbawa man tayo ay nagkaroon ng break-up sa karelasyon natin, mapa-boyfriend, girlfriend man yan, no. Huwag tayong malungkot guys, no. Isipin na lang natin kung ano man yung dahilan ng break-up. Halimbawa lang, nag-cheat sa inyo yung partner nyo, no. Isipin na lang ninyo na yung break-up na yon, masaktan man kayo, minsanan lang ang sakit, di ba? Kaysa naman habang buhay ninyong titiisin yung pagiging cheater ng karelasyon nyo, di ba? Kaysa naman paulit-ulit kayong lulukuhin, mas maganda na yung maghiwalay na lang at masaktan ka ng minsanan lang kaysa habang buhay ka na magtitiis, no, yung paulit-ulit kanyang sasaktan, no. Dapat mapagpasalamat ka rin tayo sa mga ganong pangyayari dahil inalis ng Diyos sa buhay natin yung toxic na tao na nagpapahirap sa atin, no. Malay nyo, may nakalaan palang mas better kaysa doon sa tao na nawala sa inyo, no. Kaya sana, no, ganun ang mindset nating lahat, no. At halimbawa naman, ang dahilan ng kalungkutan ninyo ay dahil mag-isa lang kayo sa buhay, no. Yung wala ba kayong katuwang, wala man lang kayong maaasahan, di ba? Wala kayong makakausap, yung talagang namuhay kayong mag-isa, no. Yung lagi nating iisipin na kahit na tayo ay mag-isa, no, mayroon pa ring mga magagandang bagay pa rin na pwedeng mangyari sa atin. Nasa atin naman yan ang pagkukontrol ng kalungkutan natin, nasa atin ang pag-handle, no. Personally, no, sa personal experience ko, ako ay matagal na talaga akong namuhay mag-isa, no. Nasa ano na siguro, no, isang dekada na mahigit na mag-isa lang talaga ako sa buhay, pero sa pag-iisa ko, no, nakitaan ko ng kabutihan yung pag-iisa ko, kasi mula noong mag-decide ako na mamuhay mag-isa ay parang nakakaramdam ako ng peace of mind, no, nakakaramdam ako ng contentment, nakakaramdam ako ng relaxation, di ba? Parang relax na relax yung pamumuhay ko, kumbaga kasi wala na ako ng mga
mga kasamang toxic sa buhay, di ba? Nawala na ako ng yung mga tao na wala namang idinulot na maganda sa buhay ko, parang nawalan ako ng baggage sa buhay ko, namuhay ako mag-isa, no? Ang ginawa ko, no, kaysa naman makaramdam ako ng kalungkutan, no, dahil sa pag-iisa ko, ang ginawa ko ay kinilala ko ng husto yung sarili ko, no? Na-discover ko na marami pala akong mga talent, may mga kakayahan pa pala ako na hindi na-discover noong may mga kasama pa ako sa buhay, no? Doon ako nagkaroon ng personal growth kasi sa pag-iisa ko na yun, marami akong mga pinag-aralan na bagay, marami akong inumpisahan na bagay, no? Nagkaroon ako ng maraming wisdom regarding sa mga bagay-bagay kasi hindi ko hinayaan yung sarili ko na malunod ako sa kalungkutan o gumawa ako ng paraan kung paano ko libangin yung sarili ko, kung paano ko pasiyahin ang sarili ko, no? Kaya marami akong natutunan doon sa pag-iisa ko, at saka sa pag-iisa ko, no, doon ko natutunan kung paano ang maging matatag at saka paano tumapang sa mga hamon sa buhay, no? Kasi pag-iisipin mo pa lang kapag ikaw mag-isa, wala ka namang aasahan kundi sarili mo, di ba? Wala kang karamay kundi sarili mo, wala kang kausap kundi sarili mo. Talagang doon mo matutunan lahat ng mga strategy sa buhay na pwede mong gawin, no, para maging kahit papano ay makasurvive ka sa buhay mo at kahit papano ay makaramdam ka naman ng kasiyahan sa kabila ng pag-iisa mo, no? Doon ko talaga na katunayan na ang pag-iisa pala ay hindi pala dapat nakakitaan natin ng kalungkutan, no? Kung hindi, dapat kakitaan pa rin natin ng kabutihan ito, no? Nasa atin naman yun kung paano natin dalhin yung sarili natin kung tayo ay mag-isa lang, no? Kung negative ka mag-isip, talagang lalamunin ka ng kalungkutan na ito, no? Maari pang dadalhin ka ng kalungkutan na ito sa pagkasira ng buhay mo, maari pang makakapag-isip ka ng mga isipin na mapapahamak ka or mapapahamak yung kapwa mo, no? Kaya nararapat lamang talaga na kahit tayo ay malungkot man, makikitaan pa rin natin ng kabutihan yung kalungkutan natin, no? Huwag nating hahayaan na sisirain tayo ng kalungkutan na ito, no? So ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa loneliness or tungkol sa kalungkutan, guys, no? Ang sabi dito sa Psalm chapter 62 verse 8, "Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge." Diba? Ang ibig sabihin nga nito, tayo daw na mga malulungkot, no? Magtiwala daw tayo kay God sa lahat daw ng oras kasi daw si God daw ang ating refuge, si God ang kanlungan natin. Kaya ipagkatiwala natin kay God yung nararamdaman natin kung nakakaramdaman tayo ng kalungkutan, no? Ipagkatiwala natin kay God yung kalungkutan natin kasi sa panahon ng kalungkutan, si God ang refuge natin, si God ang kanlungan natin, no? Yan ang nakasaad dito, no? At saka sabi naman dito sa Psalm chapter 34 verse 18 that the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit, no? Nakakatunay na si God talaga ay malapit siya sa mga tao na mga malulungkot, no? Yung mga tao na broken-hearted, yung mga durog ang mga puso, no? Yung mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay, no? Kinukomfort ni God yung mga ganong uri ng mga tao, no? Kaya kung tayo man malungkot, lumapit tayo sa Diyos, no? Kasi si God nga ay malapit sa mga tao na broken-hearted, no? Iko-comfort tayo ni God, no? At saka sabi dito sa Psalm chapter 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Diba? Ibig sabihin nga ay si God nga ay pinapagaling niya yung mga tao na nakakaramdam ng kalungkutan, may mga pinagdadaanan sa buhay. Ang sabi dito ay pinapagaling ni God yung mga ganitong tao, no? Kung ano man yung nararamdaman natin, kung physical pain man yan or emotional pain man yan, diba? Nakasaad dito ay pagagalingin daw tayo ni God, no? Kaya lumapit tayo kay God kasi wala namang imposible sa Kanya. Powerful si God, lahat kaya niyang gawin, no? At saka ang sabi naman dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Diba? Ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Si God ay binigyan niya ng reassurance yung mga tao niya, yung mga God believers na sa oras ng mga pangangailangan natin, sa oras ng kagipitan natin, kung tayo man ay nalulungkot man or kung may mga pinagdadaanan man tayo, mga trouble sa buhay natin, no? Reassurance ni God sa atin na ang presensya niya ay laging nasa atin, susuportahan niya tayo at saka palalakasin niya tayo, panunumbalikin niya yung lakas natin, no? Yan ang
promise ni God sa atin, no? At saka guys, no, ano nga ba ang benefits na makukuha kapag tayo ay malungkot, kapag tayo ay mag-isa, no? Dapat ay kung tayo man ay malungkot, maghanap tayo ng mga bagay na pwede natin pagkaabalahan, no, para tayo ay kahit papano ay sumaya yung buhay natin, no. Sa pagiging malungkot natin, no, sa pagiging pag-iisa natin ay makikitaan pa rin natin ng benefits itong ganitong pangyayari sa buhay natin, no. So ang isang benefits na makukuha natin sa pag-iisa natin, guys, no, number 1 na talaga dyan ay creativity, diba? Sa pamagitan ng pag-iisa mo, doon mo mas ma-enhance yung pagiging creative mo, diba? Makakagawa ka ng mga iba't ibang gawain na maipakita mo yung creativity mo, di ba? Pagiging malikhain mo, di ba? At saka pangalawa naman dyan, ang pag-iisa ay nakaka-improve siya ng mental health, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag mag-isa ka lang, no, magkakaroon ka ng peace of mind kasi wala bang istorbo, walang mga toxic na mga tao na kasama mo sa buhay o kasama mo sa bahay, no? Kaya magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan ng isipan, no? Parang wala kang alalahanin dyan sa isip mo, no? Kasi nga, mag-isa ka lang, wala kang iniintindi, kaya yun, mai-improve ngayon yung mental health mo, no? Tsaka pangatlo naman dyan, sa pamamagitan ng pag-iisa natin or sa pamamagitan ng pagiging alone natin ay doon natin makilala yung sarili natin ng husto, no? Katulad sa akin, no, nakilala ko yung sarili ko, doon ko na-discover yung mga iba pang mga kakayahan ko na dati ay hindi ko na-discover nung may mga kasama pa ako sa buhay, no? At saka pang-apat naman dyan, ang pagiging alone ay nakaka-increase siya ng productivity, no? Sa pagiging alone mo, syempre, mag-isa ka lang, walang disturbo. Marami kang mga maumpisahan ng mga iba't ibang bagay ngayon, no, na pwedeng magbigay sa'yo ng productivity, no. Halimbawa, yung mga bagay na inumpisahan mo, pwede kang kumita o pwede kang umani doon sa mga kung ano man yung mga sinimulan mong gawin, no. Mag-i-increase siya ng productivity sa buhay mo, di ba? Sa sarili mo. Number 5 naman dyan, ang pag-iisa naman or pagiging alone ay mag-i-increase siya ng emotional resilience, no? Yung parang patatagin niya yung emosyon mo kasi syempre, 'di ba? Kapag mag-isa ka lang, wala kang maaasahan, no? Talagang mapipilitan ka na i-encourage mo yung sarili mo na talagang kung ano man yung mga bagay na dating hindi mo kayang gawin ay magagawa mo siya, no? Yung kakayanin mo talaga kasi wala kang aasahan nga na iba, wala kang katuwang, kumbaga walang taong nandyan para sa'yo kasi nga mag-isa ka lang, di ba? Doon ka mas lalong tatatag emotionally, no? Doon mo malalaman kung gaano ka nga ba katapang, kung gaano ka nga ba katatag na nakakayanan mo yung buhay mo na kahit ikaw lang mag-isa, no, wala kang katuwang, no. At saka pang-anim naman dyan ay sa pamamagitan ng pag-iisa natin ay magkaroon tayo ng personal growth, no. Katulad nga sa akin, noong mag-isa lang ako, nag-gain ako ng maraming wisdom kasi nga nag-aral ako ng mga iba't ibang mga bagay. Sa pag-iisa ko, no, marami akong natutunan. Doon ako natuto kung paano magluto ng iba't ibang klase ng kakanin, kung paano mag-online selling, kung paano mag-TikTok affiliate, kung paano maging content creator, no. Doon ko naumpisahan yung mga gawain na yun, no, sa pag-iisa ko, no. At saka, pang-pito naman sa pagiging alone natin ay doon tayo makakaramdam ng freedom, no? Kasi syempre, 'di ba, mag-isa ka lang, malaya ka. Magiging malaya ka sa kung ano man yung gusto mong gawin na walang nagdidikta sa iyo, walang nangingialam sa buhay mo kasi nga mag-isa ka lang, no? Lahat ng mga decisions ay nagmula lamang sa iyo, no? Walang kung sino-sino mang nakikialam sa buhay mo, no? Pang-walo naman ay ang pagiging alone ay nakaka-increase siya ng empathy, no? Doon mo malalaman kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao na nag-iisa lang, no? Yung wala ka talagang maasahan, kundi sarili mo lang talagang maasahan mo, wala kang kausap kundi sarili mo, wala kang katuwang kundi sarili mo. Magkakaroon ka na ngayon ng awa sa mga tao na alam mong dumaranas din ng mga karanasan na katulad ng dinanas mo, no? Mauunawaan mo sila, maiintindihan mo sila kung ano man ang sitwasyon nila kasi pinagdaanan mo, no? Kaya mai-increase ngayon yung empathy mo para sa ibang tao, no? At saka, pang-siyam naman, sa pagiging alone natin ay nakaka-reduce ito ng stress, no? Diba? Kapag mag-isa ka, kasi walang mang-i-stress sa'yo, walang magiging dahilan para ma-stress ka, no? Hindi ka makaka-experience ngayon ng stress kapag mag-isa ka lang, no? Tsaka pang-sampu naman, sa pamamagitan ng pag-iisa mo, no? Explore mo yung sarili mo kung ano pa yung mga pwede mong gawin na pwede kang umunlad, doon ka makakapag-isip na mag-aral pa ng mga ibang bagay para madagdagan pa yung kaalaman mo, para yung kaalaman na yun maging dahilan para umunlad ka bilang isang individual, bilang isang tao, no?
Yun ang mga benefits na makukuha natin kapag tayo ay mag-isa lang. Kaya sana no, sa pag-iisa natin, makitaan pa rin natin yung kabutihan, yung pagiging alone natin or yung pag-iisa natin, no? At saka guys, no, paano nga ba natin i-overcome itong loneliness na to, no? Ano nga ba ang dapat natin gawin para mapagtagumpayan natin itong kalungkutan na to, guys, no? Una na talaga dyan, guys, no, kapag kayo nakakaramdam kayo ng kalungkutan, ang dapat nyong gawin ay gumawa kayo ng mga bagay, mga gawain na pwedeng makakapagpasaya sa inyo or maibsan man lang yung kalungkutan na nararamdaman ninyo, di ba? Katulad na lang ng number 1 na talaga dyan, no? Yung makikinig kayo ng mga worship songs or yung mga uplifting na music, yung mga music na nakakapagpasigla, no? At saka pangalawa naman dyan ay pwede kayong magbasa ng Bible or magbasa kayo ng mga mababasahin na makukulutan nyo ng aral or magkakaroon kayo ng encouragement, di ba? At saka pangatlo naman, para mawala yung kalungkutan na nararamdaman nyo, pwede kayong mag-spend ng time sa nature. Lumabas kayo, di ba? Lumabas kayo sa nature. Di ba? Makalanghap man lang kayo ng mga sariwang hangin, di ba? Or para magliwanag yung isip ninyo, no? Kaya dapat ay mag-spend ng time sa nature kung gusto nyo na mawala yung kalungkutan ninyo, no? At saka, para gumaan ang pakiramdam ninyo. At saka pang-apat naman dyan, para mawala yung kalungkutan na nararamdaman ninyo, ay pwede kayong mag-exercise, no? Tapos number 5 naman, kung gusto nyo na maalis yung kalungkutan nyo, ay gumawa kayo ng mga gawain na pwede nyong ipakita yung pagiging creative nyo, di ba? Katulad na lang ng kung marunong kayong mag-paint, di ba? Gumawa kayo ng painting nyo, or kung marunong kayong magsulat, di ba? Magsulat kayo ng libro, di ba? Or di kaya, kung marunong kayong magsalita, kung magaling kayong magsalita, mag-vlog kayo or gumawa kayo ng mga content, di ba? Maging content creator kayo, no? Yung mga ganung gawain, no? Pwedeng makapagpasaya sa atin, no? Pwedeng maibsan yung kalungkutan natin or pwedeng mawala yung kalungkutan natin, no? At saka, pang-anim naman, para mawala yung kalungkutan ninyo, ay pwede kayong magluto ng mga pagkain na mga favorite nyo para i-treat nyo naman yung sarili nyo. Makakain naman kayo ng mga pagkain na makapagpasaya sa inyo, no? At saka pang-pito naman, para mawala yung kalungkutan, pwede tayong mag-aral pa ng mga ibang mga mga bagay, no? Para madagdagan yung kaalaman natin, madagdagan yung wisdom natin, mag-aral tayo ng mga iba pang bagay, no? Para mag-gain yung wisdom natin, no? So yun ang pwede natin gawin, guys, no? Para maibsan or para mawala ang kalungkutan natin at mapalitan ng kasiyahan, no? Basta, guys, no, lagi nating tatandaan na ang kalungkutan ay walang maidudulot na kabutihan yan sa atin, no? Kung hindi ay nagdadala ng panganib sa sarili natin o sa buhay natin yan, no? Kaya huwag nating hahayaan na lalamunin tayo ng kalungkutan, no? Kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, gumawa tayo ng paraan para mapasaya natin yung sarili natin, no? Gumawa tayo ng mga bagay na pwede nating pagkaabalahan para makalimutan natin yung kalungkutan natin at manumbalik ang sigla at manumbalik ang saya na buhay natin, no? At huwag nating kakalimutan na lumapit sa Diyos kasi si God nandyan lang naman siya, no? Nag-aantay lang siya na kung kailan tayo lalapit, kung kailan tayo humingi ng tulong sa Kanya, no? Kasi wala namang imposible kay God, eh. Lahat naman pwede niyang gawin, kaya kung tayo lalapit kay God, tutulungan niya tayo kung paano natin ma-overcome itong kalungkutan na nararamdaman natin sa buhay natin, guys, no? Yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!